Hello po Sir Renz. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Maki. 31 years old na po ako ngayon at ang ibabahagi ko pong kwento ay ang aking personal na karanasan noong kasagsagan ng bagyong Yolanda noong 2013. Hindi ko alam kung maniniwala kayo pero hanggang ngayon kapag malakas ang ulan at naririnig ko ang hangin sa gabi, bumabalik po sa akin ang lahat. Noong November 2013, nasa Tacloban ako kasamang aking ina at dalawang nakababatang kapatid. Bago dumating ang bagyo, alam naming malakas po ito. Pero hindi namin inakala na ganon kalaking pinsala ang iiwan ng bagyo. Nang dumaan ang Yolanda, pakiramdam namin ay guguho ang buong mundo. Buong magdamag kaming nakahawak sa isa't isa habang umaatungal ang hangin. Naririnig namin ang mga bubong na natatanggal, mga salamin na nababasag at mga bagay na tinatangay ng hangin. Kinabukasan, halos hindi na namin makilala ang lugar. Mga bahay na dati naming nadadaanan ay wala na. Mga puno ay nakahandusay sa kalsada at maraming sasakyan ang inanod. Ang mga taong dating naming nakikita araw-araw ay biglang nawala. May mga umiiyak, may mga naghahanap ng pamilya. May mga taong tahimik lamang na nakaupo dahil tila hindi pa nila alam at hindi nila kayang tanggapin ang nangyari. Dahil malakas ang katawan ko at wala akong trabaho noong mga panahong iyon, sumama ako sa isang volunteer na tumutulong sa paghahanap ng survivors at pamamahagi ng pagkain at tubig. Doon ko unang narinig ang tungkol sa isang kalsadang hindi na gustong daanan ng mga lokal kapag gabi. Tinatawag nila iyong lumang coastal road. Ayon sa isang matandang volunteer, maraming tao raw ang huling nakita sa lugar na iyon bago tuluyang rumagasa ang tubig. Kapag gabi, huwag kayong titigil doon, sabi niya sa amin. Bakit po? Hindi siya agad sumagot. Pagkatapos ay sinabi niya ng mahina, may mga taong hanggang ngayon ay naghihintay ng masasakyan. Natawa kami roon, Sir Renz. Akala namin ay panakot lamang. Hindi namin alam na makalipas ang ilang araw, kami mismo ang makakaranas nito. Isang gabi, bandang 12:30 pauwi na kami mula sa evacuation center. Ako ang nasa passenger seat habang ang kaibigan kong si June ang nagmamaneho. Madilim ang kalsada. Karamihan ng poste ng ilaw ay wala nang gumagana. Habang umaandar kami, napansin ko ang isang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakaputing damit siya. Basang-basa ang buhok at nakayuko. June, may tao, sabi ko. Binagalan niya ang sasakyan. Nang malapit na kami, biglang itinaas ng babae ang kamay. Huminto po kami, Sir Renz. Ibinaba ko ang bintana. Nanay, kailangan niyo po ba ng tulong? Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya umiiyak, hindi rin siya nanginginig. Ang kakaiba lang, parang hindi siya nilalamig kahit basang-basa ang buong katawan niya. Pwede po ba akong sumabay? Tanong niya. Opo, saan po kayo papunta? Sa evacuation center. Binuksan namin ang pinto. Umupo siya sa likod. Habang umaandar kami, walang nagsasalita. Makalipas ang ilang minuto, narinig ko ang mahinang boses. Marami pa sila. Napalingon po ako. Sino po? Tahimik siya. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin na sa pamamagitan ng rear view mirror. Mga kasama ko,
Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinalabutan. Tinapik ko si June. Pre, bilisan mo. Tumango siya. Habang papalapit kami sa evacuation center, napansin kong may tubig na tumutulong mula sa upuan sa likod. Akala ko dahil basa ang damit ng babae. Pero nang tingnan ko ang sahig, maputik na tubig dagat ang tumutulo mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi na lang ako nagsalita. Pagdating namin sa evacuation center, agad bumaba ang babae. Naglakad siya papunta sa isang madilim na bahagi ng lugar. Bumaba rin ako para samahan siya. Pero ilang segundo lamang akong lumingon kay June. Nang muli akong tumingin, wala na ang babae, Sir Renz. Hinanap namin sa buong evacuation center ang babae pero wala na ito. Tinanong namin ang mga tao roon. Walang nakakita sa kanya. Kinabukasan, sinabi namin sa isang coordinator ang nangyari. Hindi siya nagulat. Sa halip tinanong niya, babae ba? Opo, basang-basa nga eh. Puting damit? Tumango ako. Napatingin siya sa akin. May pangalan ba siyang sinabi? Umiling po ako, Sir Renz. Hindi na siya nagsalita. Kinahapunan, nakita namin ang isang lumang listahan ng mga nawawala. Nandoon ang pangalan ng isang babae na eksaktong tugma sa itsura ng aming isinakay. Nalaman namin na siya ay namatay noong kasagsagan ng storm surge. Mas natatakot pa rito dahil isang volunteer na natagpuan ang kanyang katawan ilang araw bago namin siya naisakay sa sasakyan. Hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko. Bakit nagkamali lang kami? O baka nagkamali talaga kami? Baka ibang babae iyon. Iyon ang pilit kong pinaniniwalaan. Pero hindi doon natatapos. 3 gabi pagkatapos noon, bumalik kami sa parehong kalsada. May dala kaming pagkain at tubig para sa isang evacuation area. Bandang 11:00 ng gabi, biglang namatay ang makina ng sasakyan. Bakit? Tanong ko. Sinubukan ni June na paandarin. Walang nangyari, tahimik ang paligid. Sobrang tahimik. Walang aso. Ni wala ring tao. At walang hangin. Pagkatapos ay may narinig kaming tunog mula sa labas. May kumakatok sa bintana. Hindi kami gumalaw. Muling kumatok. Tumingin ako sa side mirror. May nakita akong maliit na bata, isang lalaki. Siguro nasa 7 o 8 taong gulang. Nakatayo siya sa tabi ng sasakyan. Basang-basa rin ang damit. Kuya, sabi niya. Hindi ko binuksan ang pinto. Kuya, pwede po ba akong sumabay? Naaramdaman kong nanlamig ang buong katawan ko. Si June naman ay paulit-ulit na sinusubukang paandarin ang sasakyan. Biglang tumingin ang bata sa akin. Hinahanap namin ang mga kasama namin, kuya. Nasan sila? Tanong ko. Kahit hindi ko alam kung bakit. Itinuro niya ang dagat at pagkatapos ay sinabi niya, Kuya, hindi kami nakauwi. Biglang umandar ang makina, Sir Renz. Hindi na kami naghintay. Mabilis kaming umalis. Pero bago kami tuluyang makalayo, tumingin ako sa rear view mirror. At doon ko nakita ang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko malilimutan. Hindi lamang isang bata ang nakatayo sa kalsada. May mga tao sa likod niya. 10, 20, hindi ko alam kung ilan. May babae, lalaki,
mga bata at matatanda. Lahat sila ay nakatingin sa aming sasakyan. At lahat sila ay basang-basa. Mula noon, ayaw na naming dumaan sa coastal road. Pero makalipas ang ilang araw, may nangyari na mas nakakatakot. Nasa evacuation center kami nang biglang dumating ang isang lalaki. Hinahanap niya ang kanyang asawa at anak. Ipinakita niya sa amin ang litrato. Nang makita ko ang litrato, Sir Renz, sobra akong nanlamig. Ang bata sa litrato ay kapareho ng batang nakita namin sa kalsada. Tinanong ko siya kung kailan niya huling nakita ang anak niya. Sabi niya, noong araw ng bagyo. Hanggang ngayon di ko pa sila makita. Hindi ko sinabi sa kanya ang nakita namin. Hindi ko kayang sabihin, Sir Renz. Pero nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa isang sulok ng evacuation center, narinig ko ang boses ng isang bata. Kuya. Binuksan ko ang mata ko. Sir Renz, wala po akong nakita. Kuya. Mas malinaw na. Galing po sa labas ang boses. Tumayo ako at lumabas, Sir Renz. Paglabas ko, tahimik po ang paligid. Pagtingin ko sa malayo, may batang nakatayo. Parehong bata, parehong basang damit at parehong malamig sa tingin. Itinaas niya ang kamay at sinabi, "Salamat kuya. Pinasakay mo kami." Bigla siyang nawala, Sir Renz. Lumipas ang mga taon. Akala ko matatapos na rin ang lahat. Lumipat ako ng ibang lugar at sinubukan kong kalimutan ang nangyari. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. Tuwing anniversary ng bagyong Yolanda, eksaktong 12:30 ng gabi, may naririnig akong 3 katok sa bintana. Noong una, iniisip kong hangin lamang. Pero isang taon, naglakas loob akong silipin ang labas. Walang tao. Pagkatapos ay narinig ko ang boses ng babae. Kuya. Napatras ako. May mga naiwan pa kami. Kinabukasan, tinawagan ko si June. Hindi ko inaasahang sasabihin niya rin ang parehang bagay. Tuwing anniversary ng Yolanda, may naririnig siyang mga katok at minsan may mga yabag sa labas ng bahay niya. Ngayon po, Sir Renz, 31 na po ako. 13 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat. Hindi ko alam kung mga multo talagang nakita namin o mga alaala lamang ng mga taong namatay na hindi ko kayang kalimutan. Pero may isang bagay akong natutunan. Kapag may bagyo, hindi lamang ang mga bahay at puno ang nawawala. May mga taong nawawala ng pamilya. May mga taong hindi na nakakauwi. At marahil may ilan na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng isang sasakyang magdadala sa kanila pauwi. Kaya kapag dumadaan ako sa Tacloban at sumasapit ang 12:00 ng gabi, hindi ko na tinitignan ang mga taong nakatayo sa gilid ng kalsada. Dahil minsan, habang nasa sasakyan ako, may nakikita akong mga taong nakatayo na sa malayo. Hindi sila gumagalaw, ni hindi sila nagsasalita. Parang naghihintay na lamang. At minsan may isang batang kumakaway. Kapag nakita ko siya, hindi ko na kailangang tingnan ang muka. Alam ko na kung sino siya. At sa tuwing malakas ang ulan, naririnig ko pa rin ang parehong 3 katok sa aking bintana. Sinundan ko ng isang mahinang boses. Kuya, may mga naiwan pa kami.
Sir Renz, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung ilan sila. Dahil ang pinakakinatatakutan ko ay ito. Baka hindi pa tapos ang paghihintay nila. Sir Renz, maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. God bless you po.